Magandang araw! Ito muli si Myron Roque at kasama ko na naman si Kuya Driver. Samahan niyo kami sa isang biyaheng punong-puno ng kwentuhan at kantahan. Tara, sakay na! Dito sa Jeepney Talk, dadalhin namin kayo sa biyaheng musika sakay ang ating bisitang pasahero na mula sa industriya ng musikang Tatak Pinoy. Kaya naman join na at makijam dito sa aming masayang biyaheng buhay. Ready na ba kayo? Tara na! Join na! Dito sa Jeepney Talk! Para sa ating episode ngayon, sasamahan tayo ng isang singer-songwriter na isang certified Aldab fan. Siyang utak sa likod ng songs na biyaya at para kay Catriona. Please welcome Kulas Basilonia. Bakit ba nawawala pag ika'y nakatingin? Bakit ba nangingiti pag tinutupso ka sa'kin? Sabi man ni Lola, dapat din na muna at sa malapitan na hindi pa nakikita. Pero sa puso ko, ika'y biyaya sa'kin, hatid ng hangin. Ikaw ang kay tagal hinintay, kay biyaya, bigay ng langit. Alaman ang bawat awit at laging bukang bibig. Ikaw ang sanglibot, santuwa, pagsisigawan sa buong bansa, kay biyaya. Bakit ka nakikita kahit saan man tumingin? Ikaw na nga kaya ang kahit tagal na dalangin. Kahit pabatanin sa tulo at pagitan, para bang pamebe na hindi mapipigilan. Magpakailanman, kay biyaya sa'kin, hatid ng hangin. Ikaw ang kay tagal hinintay, kay biyaya, bigay ng langit. Alaman ang bawat awit at laging bukang bibig. Ikaw ang sanglibot, sangtuwa, pagsisigawan sa buong bansa, kay biyaya. Ika'y biyaya sa'kin, hatid ng hangin. Ikaw ang kay tagal hinintay, ika'y biyaya, bigay ng langit. Alaman ang bawat awit at laging bukang bibig. Ikaw ang sanglibot, sangtuwa, pagsisigawan sa buong bansa, kay biyaya, bigay ng langit. Alaman ang bawat awit at laging bukang bibig. Ikaw ang sanglibot, sangtuwa, pagsisigawan sa buong bansa, ika'y biyaya. Ito yung tumaas eh. Ika'y biyaya. Ang ganda! Parang gusto kong kumanta ng Eat Bulaga. Magandang araw, Sir Kulas. Hello po, magandang araw po. Sir Kulas tawag ko kasi Sir Nicolay pala ang talagang pangalan niya. Kamusta ang araw mo? Masayang-masaya po kasi smooth ang biyahe papunta dito. Tapos napakaganda ng UP. Oo, so ngayon ba ay parang inspired ka ba na mag-isip ng more songs? Grabe, so songwriting vibe itong eskwelahan na to kasi alam mo yun, nature, malapit ka sa... Tapos napakaganda ng kalikasan niya, napakaganda ng ulap. Gloomy, gloomy day. So, sobrang moody siya, ma-inspire ka talaga magsulat ng isang awitin. Paano ka na-inspire kay Aldab? Sa dinami-dami, ito yung love team na Alden at si Maine Mendoza, di ba? Well, hindi naman po talaga ako fan kasi ng love team, ever. Pero nung nanonood po ako ng Aldab,
biglang nakita ko yung genuine reaction ba ni Main. Tapos makita mo na, halata mo na hindi niya fake yung pagkilig niya kay Alden. So, sabi ko, explore ko pa kaya to, panoorin ko pa yung iba. And then, eventually, parang nakaka-inspire talaga yung mga batuhan nila ng linya. And ngayon lang ako nakakita ng gano'n na hindi siya scripted na love team. Pero pwede palang gumana siya, tapos magkalayo pa sila. So, parang para sa akin, sobrang unique nito. Follow ko to, and then, doon, na-inspire ko akong gumawa ng kanta para sa kanila. Nakailang episodes ka o linggo or buwan Ako. ng panonood ng ating daily TV show na ito, di ba? Daily sila lumalabas, Yes di po, ba? opo. Lahat po ng episode ng Aldab napanood ko po kasi ano talaga siya eh. Kumbaga, na-addict ako dun sa flow ng story kasi eventually, from unscripted, nagkaroon na sila ng medyo script pero more on improv pa din. Pero parang finalo ko yung story na yon, tapos hanggang sa magulat ako, lahat na pala ng episode and then mga recap sa internet, pinapanood ko na rin. So, Inuulit mo pa. opo. So, ganun siya ka-addict sa Aldab, di ba? Parang para sa akin, sobrang unique nito. Follow ko to, and then doon, na-inspire ko akong gumawa ng kanta para sa kanila. At ilang buwan nga bago mo na sulat yung kantang yon? Yung Beyaya po kasi, sinimulan ko yung Beyaya, nasa Baclaran po ako noon eh. Tapos, biyahe po ako papuntang Cavite. Pag uwi ko po ng Cavite, tapos ko na siya. Ganun kabilis? Apo, pero syempre, yung idea pa lang yun ng song, and then eventually, pinalish ko siya sa bahay. Then, siguro mga 2 weeks after, in-upload ko na siya sa internet. Ayan. At ito ba yung first song na sinulat mo? Well, technically hindi, pero yung full song na, as in, first full song na pinublish ko ever, eto po talaga. Ito talaga. Opo. At maraming salamat sa Aldab, sa inspirasyon, di ba? Pero ang balita ko, napansin ang kantang ito ni Main Mendoza mismo. Opo. Nag-comment po siya doon, sabi niya, "Uy, nice, thank you." Tapos, yun po yung talagang nagpa-skyrocket dun sa song eh, kasi dahil dun sa attraction niya, tapos napansin ng mga naka-follow sa account niya, then, ayun, nag-viral po yung song, and then eventually napansin po ng unang hirit, and then, yun na po, nag-skyrocket na po yung sunod-sunod na guesting. So, nakailang kang viewers mo sa YouTube? Nung bago siya mag-comment about 100K, and then na-boost pa lalo po nung nandun na siya. Tapos nag-guest na ako sa unang hirit, 200K na po yun. Tapos yun. Wow, ang galing. Parang nakakabilib, di ba? Mula sa isang pagiging fan, at feel ko yung kilig moments ni Aldab doon sa kanta, di ba? Opo. Yung mga pangiti-ngiti, Opo. yung kinilig-kilig. Opo. Lalo na po yung sabi ni Lola, dapat hindi na muna, pero kasi hindi pa sila nakikita up close. Pero sa puso niya, siya yung biyaya. So yung biyaya, kasi biyaya ay blessing, at the same time, Si Bay, kasi si Alden ay si pambansang Bay, tapos si Yaya kasi Yaya Dub. So, ayun po, Bay plus Yaya, Beyaya. paano nabago yung buhay mo ng kantang Biyaya? Actually, ang Beyaya po kasi yung parang siya yung nag-kickstart ng songwriting career ko po. Kasi dahil po sa kanta na to, napansin po ako ng Universal Records, ganyan. Tapos, nagkaroon po ako ng iba't ibang songwriting opportunities dito sa song na to po. Nakapagsulat po ako para kay Elmo Magalona, kay Solen Yusuf, sa iba pa pong mga artist. Nung before ka mag-start ng songwriting mo, before the Biyaya, anong work mo? Ano ang ginagawa mo? Isa po akong karaoke music producer po. Bali, nag-score po ako ng kanta para sa mga Japanese client na ililipat po sa karaoke machine. Yan. So alam mo na yung technical side of producing somehow. Parang gusto ko po isipin na ni-ready ako ng trabaho ko para sa career na to po. Yung song na Biyaya, paano mo siya pinroduce? Kasi may ka na rin music video, di ba? Opo. Pero yung first time mo siyang i-release, Bali, lang po yun, parang cellphone recorded, pero yung song ko po is nirecord ko po siya sa laptop lang po ng kapatid ko. Tapos, yun, ginamit ko lang po yung mga wisdom ko from my job. And then, eventually, naareglo ko po yung song na Biyaya. Tapos, yun lang, ako lang po nung nag-mix doon and produce. Pati yung music video, ako na po nag-edit, tapos upload na lang po. so ikaw na. Ikaw lang lahat. Solo production. So, di ba ang galing-galing?